Alam po ninyo po, medyo controversial nga yan kasi nga yung si Camille Villar ay nandun sa kabilang partido. At yung isa naman, alam nating namangka sa dalawang ilog. Questionable yung kanyang karakter at integridad. Kaya naging controversial. But as I said, may kadahilanan personal sa party ni Inday Sara na ini-endorse niya. Nasa sa atin na ho yun. Tayo naman, meron tayong mga sariling pag-iisip din. Ngayon, merong mga nag-a-analyze that the reason why the endorsement was made is because daw kailangan ng boto sa impeachment pag nanalo. Ako, iba ang tingin ko dyan eh. Kasi unang-una, hindi ka nakakasiguro na matutuloy ang impeachment. Bakit kanyo? Number one, meron nung hinahin sa Korte Suprema na itigil ang impeachment sapagkat ito'y lumabag sa proseso. Kasi ang ini-refer sa Senado ay yung pang-apat na impeachment. Dapat yung una eh. Nilaktawan nila yung tatlo. Kaya may problema na agad sila doon. So baka hindi matuloy yan. And assuming na matuloy at nag-go-signal ng Korte Suprema, alam nyo yung gaya ng palagi natin sinasabi, it's a numbers game. So, yung mga boboto dyan, mga senador, kung sino man ang manalo at sino man nanatili, titingnan ngayon kung ang boto nila makaka-apekto sa kanilang karera bilang mga senador. At sapagkat ang popularity and trust rating ng Inday Sara ay napakataas, hindi yan po kontra dyan sapagkat delikado sila. Kaya ako hindi natatakot kahit matuloy yan. Pangatlo, tinitingnan ko yung mga nakaupo ngayon at yung mga pwedeng pumasok. Merong talagang mga Duterte dyan, hindi lang makaimik. Kaya siguradong boboto yung pabor. Alam niyo ba na ang kailangan lang natin ay siyam lamang na boto para maabswerto. Binibilang po sa aking mga kamay. Sobra-sobra na kayong 9 eh. Kahit na yung nandun sa kabila, alam ko mga Duterte yun eh. At saka tandaan nyo itong mga politikong ito will decide on the basis of what they see sa taong bayan, kung ang taong bayan ay kontra o pabor. Hindi siya. Hindi ko kontra yan. Yan ang realidad ng mga politiko. Kaya mo ba, hindi ba sinasabi ko sa inyo, hindi ako bubotong straight. Ang straight ko, yung mga pinanggit ko, ay Pastor, Pato, Go, ayan, Jimmy, ano ba? Salvador, sino pa? Si Willie. Kasi yan ang mga Duterte talaga yan eh. Willie, Villar eh. Yan si Camille, alam niyo yung si Camille. Yung Villar, talagang grabe ang pagka-Duterte niya. Kaya rito mo, kahit nandyan sa kabila, talagang lumili niya. Kaya kasama yun sa mga pupunto ako eh. Ngayon, yung mga iba, alam niyo kasi, masyado akong purist na tinatawag. Sinusukat ko muna ho kasi tinitingnan ko yung mga record nila. Halimbawa, tingnan nyo. Doon sa kabila. Merong mga naglalarawan sa mga sarili nila na sila ay lumalaban sa irregularity, sa illegalidad. They present themselves as righteous persons. And yet, yung ginawa kay Pangulong Duterte, tahimik sila. Sino? Wala na natin. Mga kaibigan ko rito. Pero hindi pa huling lahat magsalita kayo ng kontra. Ikaw, Ping Lacson, I am so disappointed with you. Sapagkat hindi ka umiimik na iligal ang pag-aresto ng Presidente Duterte. Pangalawa, I'm so disappointed na sinulong mo yung budget para dyan sa Senado. Can you imagine? 28 billion, naging 32 billion para lang magkaroon ka ng opisina. Yun, grabe na yun. Anong tawag mo doon? That's corruption as far as I'm concerned.
Yung sis kong si Cayetano, bakit di ka umiimik? Abogada, UP pa. Eh, buti pa yung kapatid mo, umiimik. Ha? Kaya, gustuhin ko mang botohin kayo. Yung mga kaibigan ko, alam ko namang kwalipikado kayo, pero parang hindi matanggap. Oh, meron naman dyan sa mga iba, yun naman pong mga, yung mga ibang kandidato naman, lahat mo na. Meron ako mga kilalang personal na alam ko ang mga history nila. Yung mga katiwalian nila nung sila nakaupo. Yung mga, marami ho silang mga galaw na hindi ko talaga uubra. Kaya, ayaw ko sa kanila. Hindi ko sila ma-endorse. How can you endorse people you know personally? Merong talagang alam mo mga history nila. Hindi ko po pwede yun. Kaya dito sa programa natin, nakikita nyo, hindi ako nag-endorse nung hindi ko kilalang personal at alam po ang mga record. Ayan po ang akin dyan. Kaya hindi ba palagi ko sinasabi sa inyo, every morning, ang huling message ko palagi, maging mapanuri kayo. Kasi mismo si Inday Sara nagsasabi, hindi porket ako Duterte, bubutuhan niya na. Hindi porket isang Duterte kandidato, bubutuhan niya na. Suriin nyo, tingnan nyo, number 1, ang kanilang plataforma di gobyerno, number 2, yung mga pinangako ba nila na sunod, yung integridad nila, dapat ang magiging batayan. Hindi dahil in-endorse ni Marcos Jr., in-endorse ng Duterte, in-endorse ng Robin, basta't natin yayakapin. Kaya meron tayo sariling pag-iisip. So we use that. Yan ang gawin natin. Mabuting-mabuti kung Pastor Kibuloy lang, pikit mata, kasi alam ko na ang record niya. Bubutuhan natin. Thank you very much, Attorney Sal. Of course, importante talaga yung character and prinsipyo ng each candidate para i-consider ng mga botante. Attorney Sal, sinimula na ang biyahe yung pagbiyahe ng mga official ballots mula sa Comelec warehouse sa Laguna patungo sa iba't ibang panig ng bansa para sa May 12 midterm elections. Siniyak naman ng Comelec na mahigpit na seguridad sa buong proseso mula impake at biyahe hanggang sa pansamantalang pag-imbak ng mga balota sa mga LGU bago ang halalan. Ito ang balita ni Paul Montibon. Pinangunahan mismo ni Comelec Chairman Attorney George Garcia ang makasaysayang deployment ng mga balota, isang kritikal na yugto sa halalan mula sa Comelec warehouse sa Laguna patungo sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Bilang bahagi ng seremonyang isinagawa, umarangkada ang paunang deployment na kabuuang 3,576 bundles ng balota na nakalaan para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, isang rehiyong may sensitibong papel sa eleksyon. Kabilang sa mga naunang napadalhan ay ang lalawigan ng Basilan na tumanggap ng 440 bundles at ang Tawi-Tawi na may 368 bundles na inaasahang tatanggapin naman sa Zamboanga City Port. Kasunod nito, ipinadala rin ang 686 bundles ng balota para sa Maguindanao del Norte at 610 bundles naman para sa Maguindanao del Sur. Hindi rin nakaligtaan ang mga lugar sa Special Geographic Area na nakatakdang tumanggap ng 154 bundles ng balota sa Davao City Port, habang ang Lanao del Sur naman ay inaasahang makatatanggap ng 1,318 bundles na ibababa sa Cagayan de Oro City Port. Mula dito sa Comelec warehouse dito sa Laguna ay sinimulan na ang deployment ng mga opisyal na mga balota na gagamitin para sa May 12 midterm elections. Mula dito sa Laguna ay idediretso ito sa mga piling mga lokal na pamahalaan. At pagdating naman sa LGU, ilalagay ang mga ito sa Treasurer's Office at saka naman kukunin ng mga miyembro ng BEIs at dadalhin sa mga barangay o mga presinto sa araw na ng botohan. Isang kahon, isang presinto ang nire-representa dyan sa bawat bayan. Ang laman ng kahon nakadepende sa kung ilan naman yung mga botante sa bawat presinto na yan. So kung ang botante ay 800, 800 balota ang laman ng kahon na yon. Walang labis, walang kulang, hindi pwede magpasobra sapagkat ang ating pong ratio 1:1. Isang presinto, isang botante, isang balota. Wala po tayong pasobra bawat isang presinto. So tatandaan natin na napaka-importante ang kung ano yung naka-assign sa bawat presinto, yun na makakarating sapagkat precinct specific ang ating mga makina. Ibig sabihin, hindi tatanggap yung makina
ng mga balota na hindi naman naka-assign sa presinto na yon. Bago sumapit ang Mayo 1, target ng COMELEC na maipadala na sa lahat ng lokal na pamahalaan ang mga balota at vote counting machines upang agad na masimulan ang testing and sealing ng mga Board of Election Inspectors. Isa itong mahalagang hakbang sa masusing paghahanda para sa mismong araw ng halalan sa Mayo 12. Samantala, upang maiwasan ang insidente ng pagpapalit-palit ng mga balota, meron po kaming resolution na ka-approve lang po namin. Binibigyan namin ng authority ang Treasurer's Office at ang election officer. Siyempre, coordinated sila dapat na dalawang opisina. Pag dumating, una ang instruction namin sa election officer, inform all political parties, inform all the candidates, inform all the citizens armed and cause-oriented groups doon sa area na padating na yung mga balota ng ganitong araw sa opisina ng treasurer. Pwede sila magpabantay, pwede sila magpa-observe, sapagkat isa sa mga gagawin ng treasurer base sa aming binigay na authority, bubuksan yung pinaka-gitna niyan, meron siyang parang window na pwedeng buksan. Bubuksan, makikita nila kung anong precinct number yung mismong intended ng balota na yan. Para kung hindi siya at nagkamali, halimbawa worst case scenario, may pagkakataon pa na madala ka agad sa intended na lugar yung mga balota na yan. para naman sa mga may pagdududa kung makakarating ba sa tamang oras ang mga balota dulot ng kakulangan sa panahon. Ito po yung kauna-unahang batch, talaga pong huli na dinidistribute ang mga balota. Hindi po namin pwedeng i-distribute ng maaga sapagkat may posibilidad biglang mawala, biglang nakawin o kung ano man mangyari doon sa balota. Base po sa aming kasaysayan, lagi na lang sa kasaysayan ng COMELEC sa ganitong pagdidistribute ng mga balota. Una, huli ang balota at number two, eksakto lagi yung bawat araw. Estimado na po namin yon kung anong araw darating yung mga balota po na yan doon sa mismong lugar kung saan intended. Batay sa pinakahuling datos mula sa Commission on Elections, umabot na sa 68.43 million Pilipino ang rehistradong botante para sa May 12 midterm elections. Isang patunay ng patuloy na interes ng mamamayan sa demokratikong proseso ng bansa. Inaasahan na sa mga susunod na araw ilalabas na ng COMELEC ang detalyadong porsyento ng mga balotang na ipamahagi na sa bawat lokal na pamahalaan bilang bahagi ng transparency at monitoring ng election logistics. Sa kabila ng lawak ng operasyon, muling tiniyak ng COMELEC na ligtas at maayos ang biyahe ng mga balota kasama ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad at tulong ng iba't ibang ahensyang katuwang sa pagtiyak ng integridad ng halalan. Mula dito sa Laguna, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ako si Paul Montibon, SMNI News. Attorney Sal, may mga bali-balita na posibleng madaya yung resulta ng eleksyon. Attorney Sal, di ba? Napabalita pa nga Attorney Sal na may mga machines na nakita sa iba't ibang, sa mga private warehouse or bahay sa, I think sa Mindanao yun, Attorney Sal, no, na galing daw yun sa COMELEC. Ano masasabi mo doon, Attorney Sal? Sa akin, hindi ako masyadong worried doon sa yung transfer o darating at darating niya kahit delay, matutuloy pa rin yan. Ang talagang problema dyan, kung dahil naka-computer, ang dayaan mo ay computer din. Kaya, digital din. Iniisip ko, bakit hindi talaga maka-invento na pag bumoto ang bawat botante sa Pilipinas, sabay-sabay na papasok sa isang malaking screen all over the country. Kaya alam mo na kagad ang lalabas na boto for every place eh. Kaya yun ang malandaya kasi ikita mo eh. Kita mo yung labas na kagad ng boto eh. Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit sa galing ng mga inventor natin, hindi na ma-invento yun. Pwede rin kaya namin di-invento yun para makadaya kami.